Meron akong naging problema. Madalas, lalo na sa mga newbie, pag nagtatanong sila sa akin about sa bike, hindi nila ma-explain yung problema nila kasi madalas hindi nila alam ang tawag sa mga parts ng bisikleta natin. Siyempre, ako gusto kong tulungan. Ang problema, ang hirap din manghula kung ano ba talaga yung tinutukoy nila kasi minsan, iba yung tinutukoy nila, iba rin yung iniisip ko. Hindi nagbabangga yung idea. So, nagkakaroon ng pagkakamali sa paliwanag kung paano susolusyonan ang problema nila. So, ang gagawin ko, ituturo ko ang mga tawag sa parts at pyesa ng bisikleta para at least alam mo yung tawag at hindi hula-hula. This video is aimed for beginners, pero kung matagal ka na nagbabike, pwede mo din itong gawing refresher. Marami ding matagal na nagbabike, pero hindi pa rin nila alam ang tawag sa mga parte at pyesa ng bike. So, para sa'yo din ito. Hindi lang ito specific para sa iisang bike. Matatalakay din natin ang parts ng hardtail MTB, full suspension, road, and gravel bikes. Kasi, across all those bikes, pare-parehas din naman ang tawag sa mga parte at pyesa. Anyway, bago tayo magsimula, every pyesa pwede ako maglagay ng affiliate link na lalabas dyan sa lower left ng inyong mga screen. Kung gusto mong produkto, pwede mong bilhin dyan at makakatulong ito sa ating channel. Okay, simulan na natin to at simulan natin sa pinaka-importanting pyesa. Simulan natin sa frame. Ang frame ang pangunahing katawan o skeleton ng bisikleta. Dito nakakabit ang lahat ng components. Karaniwan gawa ito sa aluminum, carbon fiber, steel at titanium. May gawa pa nga sa bamboo. Hindi yan, ganitong bamboo. Ang mga pangunahing parts ng isang frame ay top tube. Ito ang nasa taas na parte ng isang frame na nagdudugtong sa head tube at seat tube. Kaya sa tinawag na top tube, obviously nasa taas siya. Madalas ito na nagde-define ng standover clearance. Pwede itong straight at pwede din itong kurbado. Isa ito sa pangunahing bahagi ng bike frame at malaki ang epekto nito sa fit, handling at comfort ng rider. Mas mahaba ang top tube, mas stretch ang riding position. Mas stable sa high speed, karaniwan sa mga racing bikes. Mas maikli ang top tube, mas upright ang position, mas komportable at mas madali i-control. Karaniwan sa trail at recreational bikes. Yung opposite ng top tube or yung nasa baba, down tube naman ang tawag. Kasi nga, nasa baba ito, kaya down tube. Kadalasan, ito ang pinakamalaking tubo sa karamihan ng bisikleta. Bakit ito kadalasan ang pinakamalaki sa mga tubo? Dahil ang down tube ang tumatanggap ng puwersa ng pagpreno, impact mula sa trail o kalsada, torsional forces kapag lumiliko, stress mula sa pagpadyak. Ito ang nagbibigay ng pangunahing lakas at tigas or stiffness ng frame. Ito ang isa sa pinaka-structural na parte ng bike. Kapag lumiliko o nagpepreno, malaki ang stress na tinatanggap ng down tube. Kadalasan, dito nakakabit ang battle cage at minsan ay storage mounts. Sa mga modern bikes, dito kadalasang dumadaan ang cable at hose. Ito ang down tube. Punta tayo sa bandang gitna. Ito naman yung seat tube. Dito pumapasok yung pyesa na seat post. Babalikan natin yan mamaya. Itong seat tube, iba-iba ang size at hugis nito depende sa kung anong bike ang meron ka. Merong traditional na straight seat tube. Straight yan mula sa taas papunta sa baba. Ito ay common sa mga road bikes, gravel bikes at mga hardtail MTBs. Meron ding bent at curved seat tube. Common sa mga full suspension mountain bikes. Kaya curve ito kasi it curves around the rear wheel para mas malaki pa yung suspension travel. And minsan, hinihingi din ito ng disenyo kasi nga may ibang components ang full suspension na pwedeng makaapekto sa disenyo ng seat tube ng frame. Meron ding mga aero seat tube na mas flat ang profile para mas less ang drag sa hangin. Madalas ito sa mga carbon road bikes at time trial bikes. Siyempre, dahil mas flat ang profile nito, madalas flat din ang seat post na pumapasok. Itong mga seat tube, iba-iba din ng mga sizes. Ang most common sa mga tubular type na seat tube ay 27.2, 30.9 at 31.6. Yan yung mga common size ng butas ng seat tube. Siyempre, pag aero, may mga proprietary seat post na para dyan. Meron ding angle ang mga seat tube. Ang seat tube angle ang nagtatakda kung gaano kaabante o kalikod ang posisyon ng rider habang pumapadyak. Kapag mas steep ang angle, mas efficient sa pag-ahon dahil nasa gitna ng bisikleta ang timbang mo. Kapag mas slack ang angle, mas relax ang pakiramdam. Ngunit, maaring mahirapan sa matatarik na akyatan. At yan, ang seat tube.
Punta naman tayo sa bandang likod ng bike at tignan natin ang chainstay. Kaya siya tinawag na chainstay, gawa ng itong mga tubo na ito ay nasa parte ng chain. At ang term na stay ay isang old bicycle engineering term, ibig sabihin support brace that stays or hold something in place. At alam nyo ba kung ano pa ang hinuhold niya into place bukod sa chain? Syempre, yung wheel set. Yung haba at iksi ng chainstay ay nakakaapekto din sa handling ng bike. Yung shorter chainstay, mas malaro ang bike, mas mabilis ang cornering. Common ito sa mga trail at enduro na mountain bikes. Yung longer chainstay naman, mas stable sa mabilis na andar. At mas maganda ang traction or kapit ng gulong sa mga paahon. Common ito sa mga cross-country, gravel bikes, and some long travel MTBs. Ito ang mga typical na chainstay length ng mga bike. Puntahan naman natin yung nasa taas ng chainstay, ang seat stay. Tinatawag na seat stay ito, gawa ng ito ang supporting brace ng seat tube or ng seat cluster o part na may upuan. Meron itong dalawang tubo na nagdudugtong mula sa seat tube papunta sa rear axle. Ang pangunahing trabaho nito ay suportahan ang likurang bahagi ng frame at panatilihing naka-align ang gulong. Tumutulong din ito sa pag-absorb ng mga lubak at vibration para mas maging komportable ang rider. Meron ding mahaba at maiksi ito, depende sa bike na meron ka. Short seat stay mas stiffer at more responsive ang pakiramdam sa ride. Common ito sa mga race bikes at performance MTBs. Yung long seat stay naman, mas komportable ang ride feel, mas nag-a-absorb ito ng mga bumps. Common ito sa endurance road bikes and some gravel bikes. Yan naman ang seat stay. Sa dulo ng seat stay at chain stay, doon nakakabit ang dropout. Ang dropout ay bahagi ng frame kung saan kinakabit ang axle ng gulong. Dito nakakapit ang front at rear wheel ng bisikleta. Tinatawag itong dropout dahil nung unang panahon kapag niluwagan mo ang axle nuts, literal na bumababa o dumadrop out ang gulong mula sa frame. Ang pangunahing trabaho ng isang dropout ay tulad ng sinasabi ko kanina, hawakan ang wheelset at panatilihing naka-align ang wheelset sa sentro ng frame. Ito din ang nag-handle ng majority ng force o puwersa tulad ng puwersa ng pagpedal, puwersa ng pagpreno at tension ng chain lalo na sa mga single speed na bikes. May iba't ibang klase ng dropout. Una, ang vertical dropout. Common ito sa mga quick release road and MTB bikes. Madaling magkabit at baklas ng gulong dito. Another is horizontal dropout. Ma-adjust mo ang wheels ng forward and backwards. Ang reason bakit ganyan yan para ma-adjust mo ang chain tension. Common on single speed, track bikes, and BMX bikes. Ito naman yung paborito ko, ang true axle dropout. Meron itong mahabang axle na tinitread sa frame, stiffer at mas matibay sa ibang standards. Common ito sa modern road bikes, gravel, hardtail at full suspension. Itong dropout, may common mistakes ang mga tao dito. Akala nila yung dropout at RD hanger ay iisa lamang. Mali! Magkaibang pyesa po yan. Dati kasi ang RD hanger ay naka-fix sa mga frames tulad nito. Common yan sa mga classic and old bikes. Kaya akala nila iisa lang ang RD hanger at dropout. Pero hindi. Ito ang RD hanger. At ito naman ang dropout. Sa mga modern bikes, replaceable lang ang RD hanger. I-explain ko mamaya yan pag nasa RD hanger na tayo. Anyway, kung saan kinakabit ang RD hanger, madalas yun ang dropout. Which is, yun din ang humahawak sa wheelset. So, hindi mo pwedeng tawaging dropout yung RD hanger. Kasi nga, magkaibang bagay sila. Nagkataon lang na nasa iisang pwesto sila. Pero kung iisipin mo, yung mga horizontal dropouts tulad nito, wala namang RD hanger dyan, na nangangahulugang magkaibang bagay talaga sila. So, hindi isang bagay ang RD hanger at dropout. Magkaiba po sila. Inulit-ulit ko pa, di ba? Okay, sige, pag-usapan na natin yung RD hanger na yan. Ang RD hanger ay isang replaceable na piraso ng metal na kadalasang gawa sa aluminum na nakakabit sa dulo ng frame sa bandang dropout. Dito ini-screw ang rear derailleur. Ang pangunahing trabaho nito ay ikabit ang rear derailleur sa frame at isakripisyo ang sarili kapag nagkaroon ng malakas na impact. Halimbawa, kung natumba ang bisikleta sa side ng drivetrain o nabangga ang rear derailleur sa bato, ang RD hanger ang unang mababaluktot at mapuputol. Ginawa ito para hindi masira ang mas mahal na frame o ang rear derailleur mismo. Bukod sa proteksyon, napakahalaga rin ang alignment ng RD hanger. Kahit bahagya lang itong mabaluktot, maaari nang magkaroon ng problema sa shifting. Pwedeng hirap lumipat ang gear, maingay ang drivetrain o hindi tumatama ang chain sa tamang cog. Kaya bago magpalit ng rear derailleur o mag-adjust ng cable, magandang siguraduhin muna na tuwid ang RD hanger. Napakadaming klase ng RD hanger. Bakit ba iba-iba ang hugis ng RD hanger?
Hindi pare-pareho ang RD hanger ng lahat ng bisikleta, gawa ng ang bawat frame manufacturer ay maaaring gumagamit ng iba-ibang disenyo, kapal at mounting points. Kaya kung bibili ka ng kapalit, hindi sapat na sabihin lang na RD hanger. Kailangan tugma ito sa brand at model ng frame mo. At yan ang RD hanger. Hindi po yan drop out. Anyway, punta naman tayo sa pinakababa ng frame. Meron ditong tinatawag na bottom bracket shell or BB shell. Ang bottom bracket shell ay ang bilog na bahagi ng frame kung saan nakakabit ang bottom bracket at crankset. Ito ang sentro ng bisikleta dahil dito nagtatagpo ang down tube, seat tube at chainstays. Dito rin dumadaan ang lahat ng puwersa mula sa pagpadyak. Kaya isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng frame. Sabi ko nga kanina, dito nakakabit ang BB or yung bottom bracket. Madaming klase ng bottom bracket shell standard sa market. Hindi na natin tatalakayin ang lahat, pero to name a few, ang most common ay ang threaded BB shells at ang press fit. May video naman ako tungkol sa BB and BB shell. So para sa mas malalim na kaalaman, puntahan nyo na lang ang link sa baba after nyong panoodin ang video natin ngayon. Basta ang tawag dyan ay bottom bracket shell or BB shell. Punta tayo sa pinakaharap na parte ng bike, ang head tube. Ang head tube ay ang maikling tubo sa pinakaharap ng frame kung saan nakakabit ang headset bearings at dumadaan ang fork steerer tube. Ito ang bahagi na nag-uugnay sa frame at sa steering system ng bisikleta. Sa simpleng paliwanag, kung ang bisikleta ay parang katawan ng tao, ang head tube ang leeg or neck ng bisikleta. Head tube no? Pero neck? Anyway, ito ang nagpapahintulot sa manibela at fork na lumiko pa kaliwa at pa kanan. Sa mga modern bikes, may dalawang uri ng head tube. Una, ang straight head tube. Pareho ang diameter ng butas sa itaas at sa ibaba. Kahit mukhang tapered yan or kakaiba ang hugis niya, basta parehas ang diameter ng butas sa taas at sa baba, straight head tube yan. Madalas na tinatanggap ng straight head tube ay ang mga forks na straight ang steerer tube. Makikita mo naman na yung tubo ng fork ay diretso lang. Ang isa pang klase ng head tube ay ang tapered head tube. Kung titignan, mas malaki ang diameter ng butas sa ibaba at mas maliit sa itaas. Madalas na tinatanggap ng mga tapered head tube, syempre, yung mga forks na may tapered steerer tube. Kung titignan mo yung steerer tube ng tapered na fork, parehas sila ng profile ng tapered na head tube. Malaki sa baba, tapos paliit sa taas. Though, pwede ka namang gumamit ng straight steerer tube dito, gamit ang adapter. Pero kung naka-tapered head tube ka na, gumamit ka na rin ng tapered na fork para mas ma-maximize mo ang function. Ang head tube hindi lang yung tubo na nakakonect ng vertical sa frame. Meron din itong angle. Ang head tube angle ay ang anggulo ng head tube against the ground. Ito ang isa sa pinakamahalagang sukat sa bike geometry dahil malaki ang epekto nito sa handling, stability at steering ng bisikleta. Kapag mas matarik or mas steep ang angle o mas nakatayo, mas mabilis ang steering, mas agresibo ang pagliko. Karaniwang makikita sa road and gravel bikes at cross-country bikes. Kapag mas slack ang angle ng head tube o mas nakahiga, mas stable sa high speed, mas kontrolado sa matatarik na descents. Madalas itong makikita sa mga trail bikes, enduro bikes at downhill bikes. Ito yung mga halimbawa ng head tube angle. At yan ang head tube. So bago tayo umalis sa frame, pag-usapan na rin natin ang frame ng full suspension. Ang full suspension frame ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi, ang front triangle at ang rear triangle. Kumbaga, hinati mo sa dalawa ang isang hardtail na frame. Sa pagitan nila ay may suspension linkage system na binubuo ng mga sumusunod. Ito yung pivots at ito naman yung rocker link. Siyempre, kumukonect dyan yung rear shock or yung rear suspension. Ang mga bahaging ito ay nagbibigay sa full suspension bike ng kakayahang mag-absorb ng mga lubak habang pinapanatili ang control at traction ng bike sa trail. Maraming klase ng full suspension at ito ang listahan. Pero tatalakayin na siguro natin sa ibang video, kaya mag-subscribe ka na kung hindi pa. Malapit na tayong mag 100k. Sana maabot natin yan sa taon na ito. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Ito pala yung last tungkol sa frame. Frame ang magiging factor ng pagpili mo ng size ng bike ayon sa height mo. Ang misconception kasi, akala ng mga tao size ng gulong ang basehan. Mali! Sa frame size ka dapat mag-focus, hindi sa gulong. May mga chart naman tungkol dyan kung anong nababagay na size ng frame or bike na para sa height mo. Pero nagbavari pa rin yan sa manufacturer. Kaya mas maganda kung titignan nyo sa website ng brand yung sizing ng bike nila. So okay na tayo sa frame. Punta naman tayo sa iba't ibang parts na kinakabit sa frame. Puntahan naman natin ang fork.
Ang fork ay ang bahagi ng bisikleta na humahawak sa front wheel. At ito rin ang responsable sa pagkontrol ng manibela or steering. May dalawang common forks para sa bisikleta. Ito ay ang rigid at suspension forks. Ano ba yung rigid? Ang rigid ay isang uri ng fork na walang suspension or moving parts. Ibig sabihin, hindi ito nagko-compress o lumulubog kapag dumadaan sa lubak. Ang trabaho nito ay suportahan ng front wheel at magbigay ng direktang steering response. Tinawag itong rigid fork dahil matigas o fix ang struktura nito. Walang spring, walang air chamber, walang damper, walang moving stanchion. Solid lang na material. Ang advantage nito ay mas magaan, mas aero, mas responsive, mas efficient para sa mahabang padyakan at less maintenance. Ang disadvantage naman matagtag sa kalsada at mahirap i-ride sa rough road. Ang mga rigid forks ay pwedeng gawa sa steel, aluminum, titanium at carbon. Karaniwang makikita sa road, gravel, commuter bikes at iba pa. Meron ding mga mountain bikes na gumagamit ng rigid forks. Pero ang pangunahing fork na ginagamit ng mountain bikes ay ang suspension forks. Ang suspension forks naman ay isang uri ng fork na may mekanismo para mag-absorb ng lubak at impact habang nagbibisikleta. Ito ang dahilan kung bakit mas komportable at mas kontrolado ang isang mountain bike sa rough terrain. Ang suspension fork ay may tatlong pangunahing trabaho. Una, mag-absorb ng impact. Pangalawa, i-maintain ang traction o panatilihing nakadikit ang front tire sa lupa. Pangatlo, i-improve ang control o magbigay ng mas magandang steering at confidence sa rough terrain. Paano ito gumagana? Kapag dumadaan ka sa mabato o malubak na terrain at tumatama ang gulong sa obstacle, nagko-compress ang fork pataas. Ang spring sa loob ay nag-a-absorb ng impact. Ang damper ang nagko-control kung gaano kabilis ito gagalaw. Pagkatapos, bumabalik ang fork sa normal na haba nito. Ito naman ang mga pangunahing bahagi ng suspension fork. Una, steerer tube. Ito ang nakakabit sa frame at stem. Pangalawa, yung crown. Ang bahagi na nagdudugtong sa steerer tube at sa dalawang stanchions. Pangatlo, stanchions. Ito ang dalawang upper tubes na dumudulas pataas pababa. Pang-apat, lower legs. Ang panlabas na bahagi ng fork kung saan nakakabit ang front axle. Panglima, yung arch. Ang tulay sa pagitan ng dalawang lower legs para sa dagdag na rigidity. Pang-anim, dropouts or axle mounts. Dito nakakabit ang front wheel. Ang fork ay may iba-ibang haba ng travel depende sa discipline o klase ng bisikleta. Ilalagay ko na lang yan dito. I-post nyo na lang para makita nyo. Anyway, bakit hindi ginagamit sa road bikes at karamihan ng gravel bikes ang suspension forks? Kasi ang suspension forks ay mas mabigat, bawas ang pedaling efficiency, hindi kailangan sa makinis na kalsada. Pero sa MTB, napakahalaga nito dahil mas komportable, mas mabilis sa rough terrain, mas kontrolado sa technical trails. Though, may mga gravel forks na may suspension na tulad nitong sa akin. Mas maiksi ang travel, mas magaan sa traditional na suspension forks. Mahabang usapin talaga ang forks, gawa na lang tayo ng hiwalay na video about dyan na mas detailed. After ng fork, pag-usapan na rin natin ang mga rear shock sa full suspension. Ang rear shock ay bahagi ng rear suspension ng isang full suspension mountain bike na pangunahing responsable sa pag-absorb ng impact mula sa likurang gulong. Kapag dumadaan ng bisikleta sa bato, ugat, puno at lubak, ang rear shock ang kumukontrol sa pag-compress at pagbalik ng suspension upang maging komportable at mas kontrolado ang andar. So basically, parehas lang sila ng trabaho ng fork, nilagay mo lang sa likuran. So meron din tong spring at damper na kumukontrol ng pagbaba at pag-angat ng suspension. Pag-usapan naman natin ang cockpit. Ano ba yung cockpit na yan? Ang cockpit ng bisikleta ay ang buong bahagi ng bike na ginagamit ng rider para hawakan, kontrolin at i-steer ang bisikleta. Kumbaga, ito ang control center ng bike. Ano ba yung bumubuo dito? Una, ang handlebar. Ito ang pangunahing hinahawakan ng rider para makontrol ang bisikleta. Sa madaling salita, manibela. Maraming klase nito. Ang most common ay ang straight bar at riser bar na common sa mga mountain bikes, tulad ng XC, trail, and enduro. Pwede din sa mga hybrid na road and gravel bikes. At ang isa pang common ay ang drop bar na madalas nating nakikita sa mga road and gravel bikes. Ang drop bar ay maraming positions na pwedeng ilagay ang kamay. Pwedeng sa hoods, sa tops, at sa drop. Marami pang klase ng handlebars, hindi na natin tatalakahin, pero yan yung most common. Bukod sa pagliko, dito din nakakabit ang iba't ibang klase ng pyesa na tatalakayin din natin mamaya. Malaki din ang epekto nito sa comfort ng rider dahil may mahalagang sukat ang handlebar depende sa gagamit. Tulad ng width or lapad. So ito yung haba ng handlebar. Rise o kung gaano kataas ang pag-angat ng bar. Back sweep.
Pagkakakurba papunta sa rider para sa comfort. Upsweep, anggulo ng pag-angat ng dulo ng handlebar. Reach and drop para sa road at gravel handlebars. Sa madaling salita, ang tamang handlebar ay hindi lang para sa pagliko. Malaki rin ang epekto nito sa kaginhawaan o comfort ng rider, control at performance ng iyong bisikleta. Pangalawang bumubuo sa cockpit ay ang stem. Ito ang pangunahing nagdurugtong sa handlebar at steer tube ng fork. Ano ba ang trabaho ng stem? Malaking bahagi ito ng kontrol ng bisikleta gawa ng pag pinihit mo ang handlebars, ito ang nagpapasa ng galaw papunta sa fork at sa harapang gulong. Malaking factor din ang nagagawa ng stem ay ang riding position dahil nakakaapekto din ito sa reach ng rider o layo ng handlebars. Siyempre, mas mahaba ang stem, mas malayo ang handlebars. Mas maiksi naman, mas malapit. Nagbabago din ang handling ng bike depende sa haba ng stem. Kaya kung titignan, every bike may range ng haba ng stem kasi nagva-vary din sa bike ang haba nito. Pag MTB, 35 to 60 mm. Pag road and gravel bikes, 60 to 130 mm. So ito yung mga effects ng haba ng stem. I-pause nyo na lang para mabasa nyo. At yan ang stem. Ito naman tayo sa pangatlo, ang headset. Ang headset ay isang sistema ng mga bearings at pyesa na nasa loob ng head tube ng frame. Ito ang nagpapahintulot sa fork at handlebar na umikot ng maayos kapag lumiliko ka. Kung wala yan, mahihirapan kang iliko ang handlebar. Ang headset ay binubuo ng maliliit na pyesa na nagtutulungan para maging maayos ang pag-ikot ng fork at handlebar. Maraming klase nito, nagdidepende ito sa kung anong head tube ng iyong frame. Gagawa na lang ako ng separate na video about dyan para mas ma-explain ng maayos. Pero yan ang headset. Sa taas ng headset, merong spacers. Ito ay parang singsing sa ilalim o ibabaw ng stem. Ang trabaho nito ay ina-adjust ang taas ng handlebar. Yun lang ang trabaho niyan. Minsan ito ay bilog, minsan iba din ang hugis nito, nagdidepende sa disenyo ng frame. Punta tayo sa isa pang parte ng cockpit at ito ang grips and bar tapes. Ang grips o bar tape ang pangunahing proteksyon ng iyong mga kamay. Sila ang unang sumasalo ng vibration at nagbibigay ng comfort at control habang nagbibisikleta. Ito din ang pumipigil sa pagdulas ng kamay mo sa handlebars, lalo na kung basa o pawis na ang iyong mga kamay. Maraming klase ng grips o bar tape. Nagdidepende na lang kung anong para sa'yo sa nabibigay nitong comfort. Ang mga grips ay madalas nating nakikita sa mga MTB na naka-flat bar o riser bars. So yan yung goma o foam na nakakabit sa magkabilang dulo ng handlebars. Ang bar tape naman ay karaniwang nakikita sa mga road and gravel bikes. Ito yung tape na nakabalot sa handlebars. At dahil maraming hand position ang drop bar, kailangang balutan ng malaking bahagi nito para maging komportable. Punta naman tayo sa brake levers and shifters. Bakit magkasama sila? Malalaman nyo kung bakit. So, ano nga ba ang mga ito? Ang brake levers ay ang pyesa na pinipisil ng rider gamit ang mga daliri upang paganahin ang preno ng bisikleta. Ito ang pangunahing kontrol para sa pagpapabagal o pagginto ng bike. Kapag pinisil mo ang brake lever, nagpapadala ito ng puwersa sa brake system para pigilan ang pag-ikot ng gulong. May mechanical nito at hydraulic. Yung mechanical, meron pa itong brake cable para pagalawin ang caliper. Ang hydraulic naman ay gumagamit ng hydraulic fluid na siyang tumutulak ng piston sa loob ng brake calipers. Madalas, ang ginagamit ng system na ito ay mineral oil at dot fluid. Okay, punta naman tayo sa shifters. Ang shifters ay ang control na ginagamit ng rider para magpalit ng gear sa bisikleta. Ito ang pyesa na nagsasabi sa derailleur kung ililipat ba ang kadena sa mas malaki o mas maliit na sprocket o cogs. Karaniwan sa mga MTB or bike na naka-straight handlebars ay trigger shifter ang ginagamit na katulad nito. Pinipindot lang ang levers para magpalit ng gear. Meron ding mga grip shifter or twist shift. Ito yung parang silinyador ng motor. Pipihitin mo ito para magpalit ng gear. Sa mga road, gravel o kahit anong bike na naka-drop bars, madalas ang brake levers at shifter ay magkasama na, lalo na sa mga modernong bisikleta. Tawag dito ay brifters, brake levers and shifters. Brifters yan ang general term, hindi STI. Kasi ang STI, school yun! STI, tayo'y mag-STI. Joke! Ang ibig sabihin ng STI ay Shimano Total Integration. So sa Shimano lang yan. Kung hindi Shimano ang brake at shifter combo mo, meaning hindi yan STI. Tawagin mo itong brifters. Itong mga brifters, sabi ko nga kanina, pinagsamang brake levers ito at shifters. May mechanical at hydraulic variant din ito.
tulad ng mga brake levers at shifters ng MTB. At sa mga moderno at mga high-end na bisikleta, itong mga shifters at drifters meron ding mga electronic version nito. Madalas sa mga shifters ay dalawa sa magkabilang side ng handlebar o drop bar. Dalawa yan gawa ng dalawa ang kinokontrol niyan, ang rear derailleur at front derailleur. Ganyan pag naka 2x at 3x. Balikan natin yan mamaya. Minsan naman, isa lang ang shifter, nasa kanang bahagi lang ng handlebars at drop bars. Pag ganyan, iisa lang ang derailleur niyan, nasa likod lamang. Yan naman ang tinatawag na 1x. Okay, moving on. Itong part na ito, hindi common sa lahat ng bisikleta. Ito ay isa pang lever, pero hindi siya shifter. Ang tawag dito ay dropper post lever. Meron lang ganito ang isang bike kung ito ay gumagamit ng dropper post na pag-uusapan din natin yan mamaya. Pwede itong cable actuated, pwede ding electronic. Another part ng cockpit na pwedeng wala, pwede ding meron sa isang bisikleta. Ito yung mga accessories like cyclocomputers. Magin C706 ang gamit ko. At yung iba pang accessories tulad ng ilaw, bike bell, lahat yan nasa cockpit. Ito sinasabi ng iba, part daw ito ng cockpit, pero itong babanggitin ko more of part siya ng contact points. Kumbaga ito yung total rider interface na tinatawag. At ang una dito ay ang saddle. Ang saddle ay ang upuan ng bisikleta kung saan nakaupo ang rider. Malamang, upuan nga eh. Ngunit hindi lang ito simpleng upuan. Isa ito sa pinakamahalagang contact points ng rider sa bike. Pero gaano ka-importante? Ang saddle lang naman ang sumusuporta sa bigat ng katawan at nakakaapekto sa comfort, pedaling efficiency at bike fit. Maraming klase ng saddle, iba't iba ang hugis. Nagdidepende ang comfort sa mismong shape, tamang lapad para masuportahan ng seat bones at tamang posisyon. Minsan may mga cutout itong saddle para mas komportable, pero hindi lahat merong ganyan. Sa experience ko, para maging komportable ito, trial and error talaga at saddle time. Hindi porkit malambot ang saddle at maraming padding, komportable na ito. It's more of the shape of the saddle kung hulma ba ito sa puwet mo. Ma-adjust mo din itong saddle pa forward at backward para makuha ang tamang layo sa handlebar, sa pedal at tamang fit mo sa bike. Ang tumutulong para magawa ito ay ang rails sa ilalim ng saddle. Ito din ang pinaka-connection ng saddle sa mismong seat post. Another contact point ay ang pedal. Ang pedal ay ang pyesa ng bisikleta kung saan nilalagay ng rider ang kanyang mga paa upang mailipat ang lakas ng binti papunta sa drivetrain at paandarin ang bisikleta. Ito yung mga bahagi ng pedal. I-pause nyo na lang kung gusto nyong malaman. May dalawang common na uri ng pedals. Ito ang flat pedals at ang clipless pedals. Unahin natin ang flat pedals. Ang flat pedals o platform pedal ay isang uri ng pedal na may malapad at patag na ibabaw kung saan direktang nakapatong ang sapatos ng rider. Hindi ito gumagamit ng mekanismo na kumakapit sa sapatos. Karaniwang gawa sa aluminum or nylon composite. Madalas, meron itong maliliit na pins na kumakapit sa sole ng sapatos para mapigilang dumulas ang iyong paa. Yan yung pinakaayaw mong tumama sa lulod mo. Iyak tawa ka talaga dyan. Kadalasang nakikita ito sa MTB, trail, enduro, downhill, commuter bikes at iba pa. Ang advantage ito, madaling ilabas ang paa, maganda para sa beginners, and somewhat mas ligtas sa technical trails. Yung clipless naman o clits pedal ay isang uri ng pedal na gumagamit ng clit attachment na nakakabit sa sapatos upang i-clip o ilak ang paa sa pedal. Nakakalito ang pangalan nito dahil tinatawag itong clipless dahil wala itong toe clip o toe cages na ginagamit noong unang panahon. Pero sa modernong cycling, talagang nakaklip pa rin ang paa mo sa pedal. Paano ba ito gumagana? May cleat na nakakabit sa ilalim ng cycling shoes. Ipapatong mo ang paa sa pedal at pipindutin pababa. Kakapit na ang cleat sa mekanismo ng pedal. At para makalabas dito, ipipihit mo lang ang paa mo pa ganito at babaklas na yan. Bakit ba gumagamit nito? Una, mas mahusay ang power transfer. Dahil hindi gumagalaw ang paa sa pedal, mas direkta ang pagpasa ng lakas. Pangalawa, dahil nakalak ang paa mo sa pedal, laging nasa tamang posisyon ang paa mo sa bawat pedal stroke. Pangatlo, mas kontrolado ang bike, lalo na sa mga rough terrain, sprints, and long rides. Ang cons lang sa paggamit ito, kailangan ng special na sapatos. Merong learning curve, ibig sabihin kailangan mong sanayin ang sarili mo sa paggamit nito. And another con, mahirap ilakad ang sapatos dahil may cleat attachment sa ilalim. Sa experience ko, hindi naman ako nahirapan sa transition ko from flat pedals to cleat pedals. Actually, mas na-enjoy ko nga ang naka-cleats even in trails. Medyo hirap na nga akong bumalik sa flats. So yan yung mga contact points ng isang bike. Puntahan naman natin yung mga pyesa na konektado sa mga contact points. Tulad ng seat post.
Ang seat post ay bahagi ng bisikleta na nagkokonekta sa saddle papunta sa frame, partikular sa seat tube na tinalakay natin kanina. Ito ang tubo na pumapasok sa loob ng frame at maaaring i-adjust pataas o pababa na parang spaghetti. Syempre, joke lang. Pwede mong i-adjust pataas pababa depende sa gusto mong taas ng upuan. Ang pangunahing trabaho nito ay hawakan ng matibay ang saddle at suportahan ang bigat ng rider habang pumipedal. May iba't ibang diameter ang seat post tulad ng 27.2, 30.9, 31.6 at 34.9. Ito naman yung mga uri ng seat post. Una, yung normal na rigid seat post. Ito yung pinakakaraniwang uri, magaan, simple, madaling i-maintain. Pangalawa, suspension seat post. May mekanismo para mag-absorb ng konting lubak at vibration pero may konting maintenance na kailangan. Mas less ang gumagamit gawa ng ina-absorb din nito ang ilang porsyento ng power sa pagpadyak, lalo na kung walang lockout mechanism ang suspension seat post. Pero kung comfort ang habol mo, okay yung suspension seat post. Pangatlong klase ng seat post. Ito ang pinakapaborito ko, ang dropper seat post. Staple na ngayon ito sa mga modern mountain bikes. Paano ba ito gumagana? Sa pamamagitan ng lever sa handlebar na tinalakay natin kanina, maaari mong ibaba o itaas ang saddle habang nakasakay. Ang teknolohiya na ginagamit nito ay yung parang gas lift office chair mo sa opisina or sa bahay. May video na tayo tungkol dyan kung ano ang importansya nito at kung paano ka pipili ng dropper post. Lalagay ko dyan sa card sa taas, panoodin nyo na lang after this video. Paborito ko ito lalo na sa MTB kasi nakokontrol mo ang taas at baba ng saddle nang hindi bumababa sa bike. Pag may lusong, mas safe na ibaba ang upuan at pag umaahon, pwede mong itaas ito ng mabilisan. Pag nasubukan mo na ang dropper post, mahirap nang bumalik sa fixed seat post, lalo na kung mahilig kang mag-trail riding. And ang last kind ng seat post ay yung mga aero seat post. Karaniwan ito sa mga road bikes. Hindi ito bilog. May palapad na hugis na nakakatulong sa pagiging aero ng bisikleta. Madalas, pag bumili ka ng frame na may kakaibang hugis ang seat tube, kasama na sa package ang seat post na ganito. Kasi mahirap humanap ng proprietary seat post na ganyan. Isa ang seat post sa mga vital na ina-adjust para sa bike fit. Maling taas o baba ng seat post in relation sa saddle ay pwedeng magdulot ng pananakit ng tuhod, sakit sa balakang at madaling pagkapagod. Dapat hindi sobrang taas o unat ang binti, hindi rin dapat sobrang baba. Dapat tama lang. Yan ang seat post. Punta naman tayo sa bottom bracket. Ang bottom bracket ay ang bahagi ng drivetrain. So tatalakayin na natin ngayon ang parts ng drivetrain. Ang bottom bracket o mas kilala bilang BB ay isang pinakamahalagang bahagi ng drivetrain ng bisikleta. Ito ang mekanismo na nakakabit sa loob ng bottom bracket shell ng frame. At dito umiikot ang crankset habang ikaw ay pumapadyak. Sa madaling salita, ang bottom bracket ang nagsisilbing bearing system ng crankset. Kung wala ito, hindi iikot ng maayos ang mga crank arms at magiging imposibleng ipasa ang lakas ng iyong binti papunta sa chain at sa likurang gulong. May tatlong pangunahing tungkulin ang bottom bracket. Una, pinapayagan nitong umikot ng malaya ang crankset dahil sa mga bearings nito sa loob. Kaunti lang ang friction kaya mas magaan ang padjak. Pangalawa, sinusuportahan nito ang bigat at puwersang nililikha ng rider. Sa bawat padjak, malaking pressure ang dumadaan sa bottom bracket, kaya kailangan itong matibay at matatag. Pangatlo, tumutulong itong mapanatiling naka-align ang crankset at chain. Kapag tama ang alignment, mas maayos ang shifting, mas tahimik ang drivetrain at mas mabagal ang pagkasira ng chain at kaset. Kung naalala nyo yung tungkol sa bottom bracket shell kanina, yung common na klase nito ay ang threaded at ang press fit. Ganon din ang bottom bracket. Gawa nang dito nag-i-interface ang BB sa BB shell. Ang mga bahagi ng bottom bracket ay nagdidepende kung anong bottom bracket ang meron ka. Sabi ko nga kanina, may video na tayo dyan. Panoodin nyo na lang later para sa mas malalim na eksplanasyon. Napaka-importante nitong bottom bracket. Kaya, isa ito sa mga dapat mini-maintain mo palagi sa iyong bisikleta. Nandito na rin naman tayo sa bottom bracket. Pumunta na rin tayo sa component na kumakabit sa kanya, ang crankset. Ang crankset ay bahagi ng bisikleta na binubuo ng crank arms, chain rings, at spindle sa ilang disenyo. Ito ang nagsisilbing tagapaglipat ng lakas mula sa iyong paa papunta sa chain na siyang nagpapaandar sa bisikleta. Kapag pinadyak mo ang pedal, umiikot ang crankset at hinihila nito ang chain para umandar ang bisikleta. Ang mga pangunahing bahagi ng crankset, una, yung crank arms. Kumbaga, ito ang dalawang braso na kinakabitan ng pedals. Merong drive side crank arm, dito nakakabit ang chain ring. Meron ding non-drive side crank arm, ito naman yung nasa kabilang side. Ito naman yung mga karaniwang haba.
Mas mahaba ang crank arm, mas malaki ang leverage, pero mas malaki rin ang ikot ng paa. Kung maliit kang tao, mas mahirap ito dahil mas stretch ang legs mo sa pagpedal. Kaya dapat makuha mo ang tamang haba na naaayon sa iyong height. Pangalawang parte ng crankset, ang chainring. Ito yung pinaka front gear ng isang bisikleta. May mga ngipin ito na kinakapitan ng chain. Ang chainring ang tumutulong sa pagdetermina kung gaano kabigat o gaano kabilis ang gearing ng bike. Halimbawa, 32T mas magaan para sa ahon, 38T mas mabilis sa patag, 50T karaniwang sa road bikes para sa mas mabilis na andar. Pangatlong part ng crankset ay ang spider. Ito ang bahagi na nagdudugtong sa crank arm at chainring. Sa ilang modernong crankset, integrated na ang chainring at wala nang hiwalay na spider. Yung ibang spider naman, minsan dito nakalagay ang mga advanced na teknolohika tulad ng power meter. Parang ganito na nasa Majin Tio cranks ko. Pang-apat na part ng crankset ay ang spindle o axle sa ibang tawag. Ito yung shaft na nagdudugtong sa magkaibang crank arm. Madalas nakakabit ito sa drive side ng crank arm. Minsan din nakahiwalay. Sa mga lumang pyesa, itong spindle or axle na ito ay kasama na ng bottom bracket, lalo na sa mga square taper at octalink models. Pero sa mga hollow tech ng Shimano at dub ng SRAM, itong axle or spindle, bahagi na ito ng crankset. Mga uri ng crankset. Una, ang 1x, isang chainring lang sa harap, karaniwan sa mga modernong MTB at gravel bikes. Ang advantage nito ay mas simple, mas magaan, mas konti ang maintenance. Pangalawa, ang 2x, dalawang chainring sa harap, karaniwan sa road bikes, gravel bikes. Advantage nito, mas malawak ang gear ring. Pangatlo, ang 3x, tatlong chainrings sa harap, karaniwan sa mga lumang MTBs at touring bikes. Ang advantages, napakalawak ng gear ranges. Disadvantage, mas mabigat, mas komplikado at maraming umuulit na gear ratio. Pangunahing materyales ng mga crankset. Una, aluminum. Ito yung pinakakaraniwan. Pangalawa, carbon fiber. Tulad nitong sa akin, magaan at high-end. Pangatlo, steel. Matibay, ngunit mabigat. Pang-apat, titanium. Relatively magaan at sobrang tibay. Syempre, kung may crankset, ang isa sa mga nakakonect dito ay ang chain. Ang bike chain o kadena ng bisikleta ay ang bahagi ng drivetrain na naglilipat ng lakas mula sa crankset papunta sa kaset o cog sa likod. Ito ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng iyong mga paa at ng gulong sa likuran. Ano ba yung pangunahing trabaho nito? Kapag umiikot ang chain ring sa harap, hinihila nito ang chain. Ang chain naman ang humihila sa kaset o cog sa likod na siyang nagpapaikot sa rear wheel. Ito naman ang mga bahagi ng bike chain. At ito naman yung mga uri ng bike chain ayon sa speed. Habang dumarami ang gears or speed, mas numinipis ang chain upang magkasya sa mas maraming cog sa kaset. May video na rin tayo dito na mas malalim na paliwanag. Nandyan lang sa card sa taas yan, you can watch that later. Punta naman tayo sa gear sa likod. Maraming tawag dito. Ito ang kaset, cogs, at sprocket. Yung mga term na yan, mga terminong madalas gamitin sa likurang gears ng bisikleta. Magkakaugnay ang mga ito pero hindi sila eksaktong pareho. Ano ba yung kaset? Ang kaset ay ang buong assembly ng mga gears o cogs na nakakabit sa freehub body ng hub. Ito yung mga halimbawa ng kaset. Ang mga numerong ito ay tumutukoy sa pinakamaliit at pinakamalaking cog. Sa madaling salita, ang kaset ay ang buong set ng likurang gears. Ano naman yung cog? Ang cog ay isang piraso lamang ng gear sa loob ng kaset. Halimbawa, ang isang 12-speed kaset ay maaaring may 10, 12, 14, 16, 18T at iba pa. Bawat isa sa mga ito ay isang cog. Pag sinabi mong cogs, ito ay collective ng mga cog, so meaning isang buong kaset. Ano naman yung sprocket? Ang sprocket ay isang pangkalahatang termino para sa anumang gear na may ngipin na kumakapit sa chain. Kaya technically, ang bawat cog ay sprocket. Ang chainring sa harap ay sprocket din. Pero sa mundo ng pagbibisikleta, kadalasan kapag sinabing ilan ang sprocket ng bike mo, ang ibig sabihin ay ilang gear sa likod ang meron ka. Paano gumagana ang kaset? Kapag hinihila ng chain ang isang cog, tinatransfer nito ang power sa hubs para umikot ang buong wheelset. Bakit iba-iba ang laki ng cogs? Yung maliliit na cogs mas mabilis sa patag at sa palusong na daan, pero mas mabigat ipadyak. Yung malalaking cogs naman, mas madaling iahon. Mas mababa ang top speed so mabagal. So yan ang tinatawag nating kaset, cogs at sprocket. Ano naman to? Ito ay ang RD o ang rear derailleur.
Ang rear derailleur o RD ay ang piyesa ng bisikleta na kakabit sa likod, malapit sa kaset o cogs. Ito ang responsable sa paglipat ng chain mula sa isang cog papunta sa iba para makapagpalit ka ng gear. Pag pinindot mo ang shifter na tinalakay natin kanina, pupunta yung chain sa mas malaking cog. Pag pinindot mo naman ang isa pang lever nito o binatak, pupunta naman ang chain sa mas maliit na cog. Sa madaling salita, ang RD ang gumagalaw pakaliwa at pakanan upang ilipat ang chain sa tamang gear. May video tayo kung paano magtono ng RD. Syempre, nandyan lang yan sa card sa taas, panoodin nyo na lang later. Ito naman yung mga uri ng RD o rear derailleur. Una ang short cage. Para to sa mga road bikes, kaunti ang chain capacity at mas magaan. Pangalawa yung medium cage. Para sa gravel at ilang MTB setup, mas malawak ang gear range. Pangatlo, ang long cage. Para sa MTB, kaya gumagamit ng malalaking range cassette tulad ng 1051T. Majority ng mga mountain bikes at gravel bike ay may clutch system na ang mga rear derailleur o RD. Ano ba yung clutch na yan? Isang mekanismo na nagbibigay ng karagdagang resistance o tension sa cage ng derailleur para hindi basta-basta gumalaw ang chain kapag dumadaan ka sa lubak, bato o matinding trail. Ang mga benepisyo ng clutch sa RD, mas tahimik ang bisikleta, bawas chain slap, mas mababang tsansa ng chain drop, mas maayos sa trail at matinding lubak. Madalas lalo na sa mga Shimano system ay meron itong switch. Pwede mong i-on ito para mag-engage ang clutch pag nasa lubak na terrain. At pwede mo ding i-off ito para hindi naka-engage ang clutch. Sa mga SRAM system, walang traditional on and off switch, meaning lagi naka-engage ang clutch system nito. So yan ang rear derailleur o RD. Punta naman tayo sa front derailleur. Ang front derailleur o FD ay ang isang pyesa ng bisikleta na nakakabit malapit sa chainring o crankset. Ang trabaho nito ay ilipat ang chain mula sa isang chainring papunta sa iba para baguhin ang gear sa harap. Ang shifter nito ay kadalasang nasa kaliwang bahagi ng handlebar. Pag nasa maliit ka na chainring, magaan ang padjak para sa ahon. Pag nasa malaking chainring ka naman, mas mabigat ang padjak pero mas mabilis ang takbo. Madalas, makikita mo ang front derailleur sa mga naka 2x at 3x na bikes, tulad ng road, gravel bikes at mga lumang MTBs. Sa mga modernong mountain bikes, wala na ito. Gawa ng majority sa mga modernong MTBs ngayon ay naka 1x na. Itong front derailleur, yung iba, gusto yan kasi mas maraming option sa gearing. Yung iba naman ayaw kasi mas gusto ng simpleng setup tulad ng 1x. Yan ang front derailleur o FD. Punta naman tayo sa nagpapaandar ng bisikleta natin. Ang wheelset. Ang wheelset ang tumutukoy sa pares ng gulong ng bisikleta, ang front wheel at ang rear wheel. Kasama ang lahat ng bahagi nito tulad ng rim, spokes, hubs at axle. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng bisikleta dahil ito ang direktang nakikipag-ugnayan sa lupa at malaking epekto nito sa bilis, handling at comfort. So ano ba yung mga bumubuo sa isang wheelset? Una, ang rim. Ang rim ang pabilog na bahagi kung saan nakakabit ang gulong o tire. Ano ba yung mga pangunahing trabaho nito? Una, sumusuporta sa tire. Pangalawa, nakakaapekto sa tire width at handling. Pangatlo, nagdadala ng timbang ng rider at bisikleta. Mga common na materyales na ginagamit ito. Una, aluminum. Ito yung pinakapangkaraniwan. Pangalawa, carbon fiber. Mas magaan at mas matigas pero mas mahal. Pangatlo, ang steel. Matibay pero mabigat. Pangalawang parte ng wheelset ay ang hub. Ang hub ang pinakasentro ng isang wheelset. Meron itong front hub na humahawak sa front axle. Meron ding rear hub na humahawak sa rear axle, sa kaset at free hub mechanism. Ang pangunahing trabaho nito, pinapayagan ang gulong na umikot ng maayos, naglalaman ng bearings, nagkokonekta sa frame at fork. Nandito din sa hubs ang free hub body, partikular sa rear hub, kung saan kumakabit ang kaset or ang cogs. Mas na-explain ko ng mas malalim yan sa video ko na paano pumili ng hubs. You know the drill, nandyan lang yan sa card sa taas. Anyway, tuloy tayo. Pangatlong parte ng isang wheelset, ang spokes. Ang spokes ay ang manipis na bakal na nagdudugtong sa hubs at rims. Ang trabaho nito nagbibigay ng lakas at rigidity sa gulong. Tumutulong din ito sa pagsuporta sa timbang ng bike at ng rider. Ito yung mga karaniwang bilang ng spokes, depende sa kung anong merong kang bike. Pang-apat na part ng isang wheelset, ang nipples. Ito ang maliliit na pyesa sa dulo ng spokes. Ito rin ang pyesa na nagko-connect ng spokes sa rims. Ang ilan pa sa trabaho nito ay ina-adjust ang tension ng spokes, ginagamit sa wheel throwing. Pag hindi tama ang pagka-adjust ng mga nipples, sigurado yan, bengkong ang gulong mo. So malaki ang importansya ng tamang pagka-adjust ng mga nipples sa wheelset. Panglimang part ng isang wheelset, ang axle.
Ito ang pyesa na nagkakabit ng wheelset sa frame o fork. May dalawang common na uri nito. Una, ang quick release. Ang QR ay naimbento ni Tullio Campagnolo noong 1930s para madaling matanggal at maikabit ang gulong ng walang tools. So paano ba ito gumagana? May manipis na skewer na dumadaan sa hollow axle ng hub. Ito ang nagsisilbing lock niya. Hindi ito yung mismong axle. Kung titignan, ang pinaka-axle ng QR ay nakakabit na sa mismong hubs. Anyway, itong skewer, meron itong lever sa dulo. Hinihila ng lever na ito ang dalawang dulo ng dropout para maipit ang magkabilang dulo ng hubs para ma-secure ito. Ito ang mga karaniwang sukat niyan. Ano ba ang mga advantage nito? Una, mabilis tanggalin at ikabit. Pangalawa, magaan. Pangatlo, mura ang system na ito. Ang disadvantage naman, hindi gaanong matigas or stiff. Hindi kasing ganda ang wheel alignment lalo na sa mga disc brakes. Ang pangalawang klase ng axle, ang true axle. Ang true axle ay isang makapal na axle na direktang dumadaan sa hub at ini-screw papasok sa frame or fork. Paano ba ito gumagana? Ang axle mismo ang humahawak sa gulong. Dumadaan ito sa isang closed dropout kaya mas eksakto ang posisyon ng wheel. Ito naman ang mga karaniwang sukat niyan. At ano ba yung mga advantage ito? Una, mas matigas at mas rigid. Pangalawa, mas precise ang steering. Pangatlo, mas consistent ang disc brake alignment. Mas bagay sa agresibong riding at suspension forks. Ito naman yung mga kahinaan niya. Mas mabagal ng konti tanggalin kaysa sa QR. Mas mahal ang system na ito. Kailangan tama ang sukat depende kung anong merong kang bisikleta. Bakit halos lahat ng modernong MTB ay naka-true axle na? Ito yung mga rason. Mas malalaki ang gulong ng mga modern MTBs ngayon. Mas malalakas ang disc brakes. Mas mahaba ang suspension travel. Mas agresibo ang trail riding. Kailangan ng mas matibay at mas rigid na sistema kaysa sa QR. At bakit may mga road and gravel bikes na rin na gumagamit ng true axle? Kahit wala naman silang suspension at malaking gulong. Malaki kasi ang naitutulong ng true axle sa mas eksaktong wheel alignment, mas tahimik at mas maaasahang disc brake, at mas magandang handling. Kaya karamihan ng modernong disc brake na road bike and gravel bikes ay naka-true axle na rin. So yan ang pangunahing bumubuo ng isang wheelset. Ito naman yung mga sukat ng wheelset. Pause nyo na lang para makita nyo. So ang last pyesa natin na nakakabit din sa wheelset ay ang tires. Ang tires o ang gulong ng bisikleta ang tanging bahagi ng bike na direktang nakadikit sa lupa. Malaki ang epekto nito sa grip o sa kapit sa daan. Bilis at rolling resistance, comfort, cornering, braking performance, puncture resistance. Ito naman yung mga bahagi ng tire. Una, ang tread. Ito ang pattern ng goma na nakadikit sa lupa. Pangalawa, ang casing. Ito yung pinakakatawan ng tire na nagbibigay ng hugis at flexibility. Pangatlo, ang bead, ang bahagi na kumakapit sa rim. Pang-apat ay ang sidewall. Ito ang tagiliran ng tire kung saan nakasulat ang size at ang pressure. Nagbibigay din ito ng support at protection sa buong tire. Maraming klase ang tires. Depende sa kung anong bike ang meron ka or anong discipline ang ginagawa mo sa pagbibisikleta. So unahin natin ang road bike tires. Ang road bike tires ay ginawa para sa bilis, mababang rolling resistance, magaan na timbang. Ang katangian nito ay makitid, halos walang tread or slick ito. At kailangan din ng mataas na tire pressure. At ito naman yung mga karaniwang lapad niya. Bakit halos makinis ang road tire? Sa asphalt, hindi kailangan ng malalaking knobs. Ang makinis na tire ay mas mabilis gumulong, mas tahimik, mas efficient. Pangalawang talakayan naman natin ang gravel tires. Ang gravel tires ay nasa gitna ng road and MTB tires. Ang mga katangian nito ay mas malapad kaysa sa road tire. May maliliit na knobs. Mas mababa ang tire pressure na kailangan. Ito naman yung mga karaniwang lapad nito. Nat, bakit may mga knobs yan? Ang purpose ng mga maliliit na knobs na yan ay para magkaroon ito ng grip sa gravel, sa lupa, loose surfaces, or light trails. Pero kahit may mga knobs yan, mabilis pa rin ito sa kalsada. Pangatlong tire type ay ang mountain bike tires. Ang mountain bike tires ang may pinakamalalaking tread at pinakamalalapad na sukat. Ang mga katangian nito ay malapad, malalaki ang knobs, mababa lang ang tire pressure na kailangan, mataas ang grip. Ito naman yung mga karaniwang lapad nito. Bakit malalaki ang knobs nito? Ang rason niyan ay para kumapit sa maputik, mabato, maugat na puno, loose dirt, and technical trails. Siyempre, ang gulong, dapat ini-inflate yan. Merong dalawang sistema na pwede mong gamitin. Ito ang paggamit ng inner tube or ang paggamit ng tubeless setup. Ano ba yung inner tube?
Ang inner tube ay isang hiwalay na goma na nilalagay sa loob ng tire. Dito inilalagay ang hangin upang mapanatiling matigas ang gulong. Kapag napako o nabutas ang tire, kadalasan ang inner tube ang nasisira at nawawala ng hangin. Ito ang pinakakaraniwang setup sa karamihan ng mga bisikleta dahil mas mura ito, mas madaling hanapin ang pesa at simple ang pag-aayos. Pag na-flat, maaari lamang palitan o ipatch ang inner tube at magagamit muli ang bisikleta. Ang advantage ng paggamit ng inner tube, una, mas mura ang tire setup. Pangalawa, madaling ayusin at palitan. Pangatlo, madaling makahanap ng spare tube sa mga bike shop. Ito naman ang kahinaan ng isang inner tube. Mas madaling ma-flat kapag napako o natusok. Posibleng magkaroon ng pinch flat, kung saan naiipit ang inner tube sa pagitan ng rim at tire kapag malakas ang tama sa lubak o bato. Kailangan gumamit ng mas mataas na tire pressure upang maiwasan ang pinch flat. Nga pala, may dalawang pangunahing valve o pito na ginagamit ng mga sistema na ito. Una, ang Schrader valve. Ang Schrader valve ay isang uri ng tire valve na ginagamit upang maglagay at magpanatili ng hangin sa isang inner tube. Ito rin ang parehong valve na ginagamit sa mga sasakyan at motorsiklo. Kaya madali itong mapahanginan gamit ang air pump sa mga gas station. Ano naman yung Presta valve? Ang Presta valve ay isang manipis na valve na ginagamit sa mga bisikleta na karaniwan itong makikita sa road, gravel bike at modernong mountain bike. Ito din ang pangunahing valve o pito na ginagamit sa mga tubeless setup. Okay, pag-usapan naman natin ng tubeless setup. Ang tubeless ay isang sistema kung saan wala ng inner tube sa loob ng tire. Ang tire ay direktang nakakabit at nakasili sa rim gamit ang tubeless tape, tubeless valve at tubeless sealant. Ang sealant ay isang espesyal na likido na umiikot sa loob ng tire. Kapag may maliit na butas dahil sa pako o tinik, otomatikong dumadaloy ang sealant papunta sa butas at nagsasara ito habang umiikot ang gulong. Dahil dito, maraming maliliit na butas ang hindi na kailangang kumpunihin sa gitna ng biyahe. Dahil wala ng inner tube, mas mababa ang posibilidad na magka-pinch flat. At maaari ka ding gumamit ng mas mababang tire pressure. Mas maganda din ang kapit ng gulong sa lupa, mas komportable ang ride at mas kontrolado ang bisikleta lalo na sa trail at lubak. Ano naman ang mga kahinaan yan? Mas mahal ang initial setup. Kailangan ng compatible na tubeless ready rim at tire. Kailangan palitan o dagdagan ng sealant kada ilang buwan dahil natutuyo ito habang lumilipas ang panahon. Mas komplikado ang unang pag-install kumpara sa inner tube. Alin ang mas maganda? Siyempre, depende sa iyong paggamit. Kung ikaw ay casual rider, commuter o nagsisimula pa lamang sa pagbibisikleta, sapat na ang inner tube dahil mura, simple at madaling ayusin. Kung mahilig ka naman sa long rides, mountain biking, gravel riding o gusto mong mabawasan ang posibilidad ng flat tire at magkaroon ng magandang traction, mas magandang piliin ang tubeless setup. Okay, last na. Pag-usapan natin ang braking system ng isang bisikleta. Ang braking system ay bahagi ng bisikleta na responsable sa pagpapabagal at pagpapahinto ng bike. Kapag pinisil ang brake lever, pinag-usapan natin kanina, ipinapasa nito ang puwersa papunta sa caliper upang pigilan ang pag-ikot ng gulong. Sa mga modernong bisikleta, may dalawang pangunahing klase ng braking system. Una, ang rim brakes. Ang rim brake ay direktang kumakapit sa rim ng wheel para pabagalin ang pag-ikot ito. Kapag pinisil ang brake lever, hinihila ng cable ang brake arms at pinipisil ng brake pads ang magkabilang gilid ng rim. Ito yung mga uri ng rim brakes. Ang mga advantage nito, mas magaan, mas mura, madaling i-maintain, madaling palitan ang brake pads. Ang disadvantage naman, humihina ang kapit kapag basa ang rim, unti-unting nauubos ang rim dahil dito kumakapit ang brake pads. Mas limitado ang stopping power lalo na sa matatarik na pababa. Ang pangalawang uri naman ng brake system ay ang disc brakes. Sa disc brakes, hindi na sa rim kumakapit ang preno. Sa halip, kumakapit ito sa brake rotor or metallic disc na nakakabit sa hub ng gulong. Kapag pinisil ang brake lever, pinipisil ng brake caliper ang brake pads sa magkabilang side ng rotor, kaya bumabagal ang ikot ng gulong. Mas malakas ang stopping power ng disc brake at mas consistent ang performance kahit umuulan o maputik ang trail. May dalawang uri ang disc brake. Una, mechanical disc brake. Sa mechanical disc brake, cable ang nagdadala ng puwersa mula sa brake lever papunta sa caliper. Ang mga advantage nito, mas mura, mas madaling ayusin, mas madaling palitan ng cable. Ang mga disadvantage naman, hindi kasing lakas ng hydraulic, kailangan ng regular na cable adjustment. Pangalawa naman ang hydraulic disc brake. Sa hydraulic disc brake, brake fluid ang ginagamit sa halip na cable. Kapag pinisil ang brake lever, tumataas ang pressure ng fluid at tinutulak nito ang piston sa caliper upang pisilin ang rotor. Ang mga advantage nito, pinakamalakas ang stopping power, mas magaan ang pakiramdam sa brake lever, mas kontrolado ang braking,
automatic ang adjustment habang nauubos ang brake pads. Ang disadvantage naman, syempre mas mahal, mas komplikado ang maintenance, nangangailangan ng brake bleeding kapag may hangin sa system. Ito yung mga parts ng braking system. Una syempre, tinalakay natin kanina ang brake lever. Pangalawa, yung cable housing pag mechanical at hose naman pag hydraulic. Pangatlo, yung cable, lalo na sa mga mechanical system. Sa hydraulic, fluid naman ang ginagamit. Natalakay na natin yan kanina. Pang-apat, ang brake caliper. Ganito ang brake caliper ng rim brakes. At ito naman ang caliper sa mga disc brakes. Panglima, ang brake pads. Ito ang brake pads ng rim brakes at ito naman ang brake pads ng disc brakes. Panghuli, ang rotor. Ito ay ginagamit lamang ng disc brake system. Marami pang pwedeng talakayin tungkol sa preno ng bisikleta. Nagagawa natin ng hiwalay na video. So yan ang bumubuo sa isang bisikleta. Sana meron kayong natutunan sa video natin ngayon. At pwede nyo itong balikan if gusto nyong i-refresh ang sarili nyo sa mga pyesa ng bike. Anyway, huwag nyong kakalimutang mag-subscribe. Konti na lang, 100k na tayo. So sana tulungan nyo akong maabot yan. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike ng babambuhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam!